when Reeves gets traded this summer. And he Sinabi will get ni Bill Simmons sa isang podcast na sigurado nga raw siya na itong si Austin Reeves ay gagamitin ng Lakers para i-trade sa summer ng off-season. Mga pare koy, Austin Reeves na naman. Hindi rin kasi ganun kadaling bitawan basta-basta itong si Reeves, lalo na yung pagiging elite scorer at yung talent niya as a 26-year-old na nag-a-average ng 20 points per game. Kaya gugustuhin ng Lakers na makakuha ng karapat-dapat o high-level center kung sakaling isasapalaran nga nila ito sa trade. Ang problema kasi itong si Reeves ang isa sa mga tradable player nila na nakikitang magiging sagot talaga sa problema pagdating sa pagpapa-improve ng roster nila. Meron silang mga trade asset tulad nila Dalton Knecht, Hachimura o Gabe Vincent. Pero hindi nga sapat yung mga yan para makakuha ng high level center na talagang tinatarget nila. Pwedeng starter center o backup center yung kunin nila kasi sa report wala naman talaga silang balak na bitawan itong main center na si Jackson Hayes. Hindi naman kasi performance o averaging yung nakikitang dahilan kung bakit balak i-trade ng Lakers itong si Austin Reeves, dahil sobrang laking bagay o impact yung pwedeng ibigay pa niyan sa pagiging backcourt niya. Ang problema kasi dyan yung structural salary contract nito. Meron kasi itong si Reeves na 4 years 53.8 million deal na nagsimula nung 2023 pa at magtatapos ngayong 2026 season. Sa 2025 to 2026 season niya, kita dyan na meron siyang 13.9 million at may player option pa yan sa 2026 to 2027 season na nagkakahalaga ng 14.9 million na nakikitang pwede pa yan umangat ng halos 25% mga pare ko sa susunod pa na taon. Pero hindi sa Lakers sa ibang teams kung sakali lang mga pare ko. Dahil ang Lakers ayaw lumagpas o walang balak na lumagpas sa salary cap nila na tinatayang 5 million na lang. Yan din mismo yung isa sa problema kung bakit limitado na silang makakuha mula nung free agency pa lang hanggang ngayon sa darating na off-season trade. Kasi kung pipiliin naman ni Reeves na maging unrestricted free agent pagkatapos ng 2025 to 2026 season, magiging qualified siya para sa isang contract na magsisimula sa 25% ng salary cap sa NBA mula sa inaasahang 170 million na salary cap para sa 2026 to 2027 season. Kaya nakikita na pwedeng umabot ang bagong contract nitong si Reeves mula sa 42.5 million na halos kalahati ng salary contract niya ngayon ang itinaas sa Lakers. Ayon rin kasi mismo dito kay Rob Pelinka at JJ Redick sa isang report na wala silang balak i-trade itong si Austin Reeves kung hindi nila makukuha ang top tier center na tinatarget nila sa trade na to. Yan yung kondisyon ngayon nitong Lakers. Pero parang ang lumalabas kasi na hindi naman makatotohanan yan. Lalo't ang plano talaga nila makakuha ng high level center. Dalawa lang rin kasi talaga yung nanlilink sa kanila dyan. It's either itong si Nick Claxton na center ng Brooklyn Nets o itong si Daniel Gafford ng Dallas mga pare koy. Yung dalawang team rin naman na yan ang tinatarget ngayon isang elite scorer at versatile na backcourt na nakikitang ang nauugnay talaga dyan itong si Austin Reeves. Kaya naman kung sakaling isa sa mga center na yan yung kunin ng Lakers, malaki yung potential na itong si Reeves talaga ang makasama sa trade package na yan, dahil hindi rin naman papayag yung mga team na yan na makakuha lang ng mga first round pick o mga extension contract mga pare koy. Kaya naman malaki yung posibilidad na anytime mabibigay talaga o matitrade itong si Austin Reeves. Dahil yung sa kondisyon ngayon ng Lakers, ititrade lang naman nila itong si Reeves kung high level center ang magiging kapalit niyan. Meaning na handa talaga nilang isakripisyo itong si Austin Reeves para sa top tier center na target nila. At yan mismo yung kondisyon ng Lakers para kay Reeves na mukhang hindi talaga makakatakas itong si Reeves sa trade.